magandang umaga po sa inyong lahat. Happy Lord's Day po ulit. Again, nabasa na po natin yung text natin sa Mark chapter 8, verse 1 to 26 kanina. Nasa serya tayo ng pangangaral sa Aklat ng Marcos tuwing umaga ng araw ng Panginoon. At salamat sa Diyos dahil nakakalahati na tayo. Kasi hanggang Mark 16 lang eh. So nasa Mark 8 na tayo. For ilang months, simula yata September, no, October, nagsimula tayo sa Book of Mark. So nakita natin dito sa passage natin, sa Mark chapter 8, nagsimula ito doon sa mass feeding. The feeding of the 4,000. Previously, merong the feeding of the 5,000. So nakita natin yon sa previous chapters ng Mark. Si Deacon Marla lang nangaral sa atin tungkol doon. Pero ano bang relevance ng pagpapakain ni Jesus sa libo-libong mga tao? Pinapaalala sa atin ito yung mga nangyari sa lumang tipan. Pinapaalala nito sa atin kung ano yung nangyari sa lumang tipan. Halimbawa, pinakain ni Moises ang Israel ng mana. Nagugutom yung Israel, nasa wilderness sila, at nagbigay yung Diyos ng mana. Mismong galing sa kanya na tinapay mula sa langit. Pinapaalala din sa atin ito yung nangyari kay Elijah, kung saan pinrovidean niya ng oil. Halos limitless oil, yung widow ng Zarephath. Kumbaga, walang pinanggalingan, kaunti yung pinanggalingan, at tuloy-tuloy na pinrovidean itong widow na ito. Sa 1 Kings chapter 17, verse 8 hanggang 16. Pinapaalala din ito yung nangyari kay Elisha sa 2 Kings chapter 4, kung saan nagpakain naman siya ng daang mga tao. Kumbaga, greater si Jesus, greater si Jesus kay Moses, nag-provide ng mana. Greater si Jesus kay Elijah na nag-provide ng oil. Greater si Jesus kay Elisha, nagpakain ng daang-daang tao. Kasi yung kay Jesus, libo-libong tao. Nung nangyari ito sa panahon nila, maaalala ito ng mga tao na pamilyar sa lumang tipan. Uy, nangyari ito kay Moises, nangyari ito kay Elisha, nangyari din ito kay Elijah. Pero ngayon, sa mismong text natin, sa mismong New Testament synoptics, ano ba yung kahulugan ng pagpapakain ni Jesus? Na pakinggan natin sa pangaral ni Deacon Marlon na may compassion si Jesus dun sa mga tao. Even in their physical na mga pangangailangan. Pero alam natin, higit doon yung kahulugan nun dahil sinabi ni Jesus sa John chapter 6, I am the bread of life. Ako ang tinapay ng buhay. May higit na pinoprovide si Jesus kaysa sa mga physical at temporal na mga pangangailangan natin. Sinabi ni Jesus yan sa John chapter 6. At mismo sa passage natin sa Mark 8, punong-puno ito ng imagery, punong-puno ito ng paglilitrato. Dahil nung kausap na ni Jesus yung mga disciples niya, pansinin niyo, ginamit ni Jesus yung event ng pagpapakain ng tinapay para gawing illustration. Para turuan sila tungkol sa lebadura ng mga Pariseo, lebadura ng mga sumusunod kay Herodes. Sabi ni Jesus sa mga disciples nila, beware of the leaven of the Pharisees and of Herod. Tapos nagtaka yung mga disciples, hindi nila naintindihan. Ang tinuturo ni Jesus ay sa teaching, false doctrines, false living, na ginagawa ng mga Pharisees at ng mga nila Herod. Pero itong mga disciples ay iniisip pa rin nila pagkain. So, pag i-interpret natin itong feeding, literal to. Yes, historically nangyari siya, pero there is a spiritual meaning. There is a higher meaning. There is a gospel meaning. At yun yung hindi naintindihan ng mga disciples. Akala nila literal na tinapay pa rin yung sinasabi ni Jesus. Ang tinuturo ni Jesus, sabi niya, ay yung teaching. Yung false teaching nitong mga Pharisees at ng mga tagasunod ni Herod. At ang sunod na event ay yung nagpagaling si Jesus ng bulag. Pumunta na sila sa Bethsaida, may bulag. Pinagaling ni Jesus, pero pansinin nyo, yung pagpapagaling sa kanya ay progressive. Very unique to. Sa lahat ng pagpapagaling ni Jesus, isang pagpapagaling niya lang, completely, 100% healed. Nung binuhay niya sa patay si Lazarus, hindi mo na patay, naging medyo patay, medyo buhay. Nung pinagaling niya yung bulag sa John chapter 9, magaling agad. Pero napaka-unique nitong instance na to dahil nung dinuraan ni Jesus,
yung mata nung bulag, tinanong niya muna, nakakakita ka ba? Ang sabi nung bulag, malabo pa. Nakikita ko yung mga tao para silang mga puno na naglalakad. Saka hinawakan ulit ni Jesus yung mata at pagkatapos ay luminaw na. Very interesting kasi progressive ito. At isa to sa tanong ni Monica dati. Kasi nung nagturo tayo tungkol sa complete healing palagi ni Jesus, oo nga naman, may ganitong klaseng event. Pero dito natin kailangan makita na maging itong blind man na progressively healed ay may kinalaman pa rin sa nangyari sa disciples. May kinalaman pa rin to doon sa teaching ni Jesus na hindi maintindihan ng disciples. Yung essence ng progressive healing ng blind man sa Bethsaida ay illustrative ng spiritual status ng disciples sa chapter 8, verse 14 to 21. Babasahin ko sa inyo yung sinabi ni Barnes sa kanyang commentary. Sabi niya, though our Lord did not by this probably intend to teach any lesson regarding to the way in which the mind of a sinner is enlightened, yet it affords a striking illustration. Sinabi ni Bede, si Bede ay isang middle-aged monk theologian, no, Middle Ages. Sabi niya dito sa passage natin, dito sa paggaling ng blind man, sabi niya, by this miracle, Christ teaches us how great is the spiritual blindness of a man, which only by degrees and by successive stages come to the light of divine knowledge. Pakunti-kunti. Nung namulat na yung mata, nakakita na ba siya nung namulat yung mata niya? Yes. Nakakita siya. Pero malabo pa. Bulag, 100% walang makita. Nakakita, pero malabo pa. At sa hawak ulit ni Jesus, naging malinaw na. From blindness to blurriness to clarity. Ayan yung illustration na ginamit ng scripture para ipakita yung espiritual na estado previously ng mga disciples. Yung historical event na yon ay living example, living illustration, living case kung ano yung nangyayari sa mga disciples sa kanilang spiritual na pamumuhay. Sabi ng pulpit commentary, the experiences of this blind man in gradually recovering his eyesight show, as in a parable, the stages of the spiritual change from absolute darkness to glimmering light, thence to bright and clear vision. Punong-puno ng kadiliman, nakakakita na, medyo may liwanag na, at papunta sa lubusang kaliwanagan. Kaya punong-puno ng illustration itong narrative na to. Yung feeding of the 4,000, ini-illustrate na si Jesus, ang tinapay na kailangan ng lahat ng tao. Yung warning sa libadura, ini-illustrate yung false teaching ng mga Pharisees at nila Herod. Yung progressive healing ng blind man sa Bethsaida, ini-illustrate yung progressive na clarity ng spiritual eyes. At ito yung most emphasized ni Mark. Kung babasahin nyo rin yung sa Mark chapter 6, again, naging sermon niya ni Deacon Marlon, ganun din yung nangyari. Pagkatapos ng feeding of the 5,000, saka doon na yung calming of the storm. Doon sa calming of the storm, doon natin ipinangaral yung mga disipulong mabagal matuto. Doon ulit ginamit na hindi nila naalala kung sino si Jesus. And interestingly, it was repeated by Mark. Nilagay naman ni Mark, feeding of the 5,000, hindi nila naintindihan. Feeding of the 4,000, hindi ulit nila naintindihan. Itong book of Mark, very fast-paced to. Tuloy-tuloy to. Action. Hindi to kasing slow-paced ng ibang mga narratives. Napaka-tuloy-tuloy nito. At it's important to bear in mind na may inulit si Mark. May inulit siya. Ito yung nangyari, gusto kong makita nyo ulit ito. Ito ulit yung nangyari sa mga disciples. It's the same. So, ito yung mensahe natin mula dun sa mga katotohanan na yun. Your Christian objective in faith, your Christian objective is a faith that is not blurry, but the sight of faith with complete clarity.
Ang layunin mo bilang mananampalataya, bilang nananalig kay Jesus, ay isang pananalig na hindi malabo, kung hindi mga mata ng pananalig na malinaw. That should be your Christian objective, the objective of your faith. Na hindi ka mag-settle down sa isang pananampalataya na malabo, na blurry, na okay na sa'yo yun. Kung hindi, maging maliwanag yung malabong paningin, spiritual na paningin. Kaya una, you should admit the blurriness of your understanding. Aminin mo ang pagkamalabo ng iyong pagkaintindi. At pangalawa, you should implore for the clarity of your understanding. Kailangan hingin mo na palinawin ang iyong pagkakaintindi. Yan yung kailangan mong gawin bilang isang mananampalataya na binuksan na yung mata. Binuksan na yung mata mo, hindi ka na bulag, hindi ka na hindi mananampalataya, you are not blind anymore. Therefore, you should admit na may pagkamalabo pa rin yung ilang bahagi ng pananalig mo. Pero, kailangan mong hingin yung kaliwanagan ng pananalig mo. Pansinin niyo, yung mga disciples ay pinresent dito sa Mark hindi bilang mga genius. Isa yun sa mga kagandahan ng Bible, di ba? Yung mga character niya, hindi lang yung magaganda yung pinipresent. Even their weaknesses, even their failures, even in this portion of Scripture, even their ignorance. Paulit-ulit silang sinasabi ng Jesus, did you not understand? Did you not understand? Pinapakilala ni Mark ang mga disciples repetitively as slow learners. Mabagal silang matuto. They're slow to pick up. Ang tagal mo na maka-pick up. Ganon yung spiritual status nitong mga disciples. Imagine, itong mga disciples ay mga leaders ng church. Sa Book of Acts, sila yung nag-start ng church. Sila yung tinitingala ng iglesia. Sila yung nagtuturo sa iglesia. Pero pinresent sila, basahin nyo itong narrative na to. Oops, andyan kami ha. Eto kami dati. Ganyan kami. Pinipresenta ni Mark yung mga disciples in this manner. At si Jesus, kailangan niya pang turuan sila step by step. Paulit-ulit, tapos step by step pa. Hindi magsasabi si Jesus, ito yung katotohanan. Deal with it. Mag-self-study na lang kayo. Inulit-ulit ni Jesus, yung mga katotohanan, yung mga katuruan, mga doktrina, tapos step by step pa. Nakita niyo dun sa gospel natin, inisa-isa ni Jesus, ilan yung inano natin sa feeding na ganito, ilan yung natira dito. Hindi niya pa rin naintindihan. Sabi ng Panginoong Jesucristo. But, they were still misunderstood. Kaya dito sa chapter 8, verse 23 to 24, nung pinagaling ni Jesus yung bulag sa Bethsaida, nakakita na siya, pero malabo pa. He looked up and said, I see people. They look like trees walking around. Ganito yung itsura ng espiritual na mga pag-intindi ng mga disipulo. Real Christians with real faith have real confusions to God's truth which they hold dearly. Tunay na mananampalataya, may tunay na pananalig, na may tunay na kalituhan sa mga katotohanan na minamahal nila, iniibig nila, at pinanghahawakan nila ng mahigpit. Tunay silang mananampalataya. Tunay yung pananalig nila. Pero totoo ring may kalituhan sila. They do not understand. There are some things, there are some teachings, there are some truths which they don't get. I don't get it. I do not understand. At yan yung kalagayan ng mga totoong mananampalataya. From our blindness, tayo mula sa pagiging hindi Kristiyano, tayo ay blind. Tinuturo yan sa 2 Corinthians 4:4, 1 John chapter 2 verse 11, John chapter 9 verse 39. Tayo ay bulag nung hindi pa tayo mananampalataya. But once the Holy Spirit opened our eyes to see the glory of Jesus, to see the gospel by faith, namulat na yung mga mata natin. Pero nung namulat yung mata natin, hindi pa yon
yun na. Hindi pa yon, now I understand everything. No. You understand something. You understood the gospel. You understood that you're a sinner. You understood that Christ is the Savior. You understood that eternal life belongs to Christ alone. But you do not understand all things. Ayan yung meron tayo, kalagayan natin bilang mga mananampalataya. And I would submit that that will be the case for all of us in this lifetime. Sa buong buhay natin ay palaging meron pa rin tayong mga malabo. May mga malabo pa rin sa mga paningin natin bilang mga mananampalataya. Sabi sa 1 Corinthians chapter 13, yung chapter ng love. Love, 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 love. Sa dulo nun, binanggit sa verse 12, sabi ni Apostle Paul, "For now, we see only a reflection, as in a mirror. Then, we shall see face to face. Now, I know in part. Then, I shall fully know, even as I am fully known." Kinokontrast dito ni Apostle Paul yung ngayon at yung buhay sa walang hanggan. Ngayon, reflection pa lang. Parang tumitingin pa lang tayo sa salamin. Pero pagdating ni Jesus, makikita natin siya ng mukhaan. Magiging malinaw na sa atin yung lahat. Lahat ng kaalaman natin ngayon ay portion pa lang. Pero pagdating ni Jesus, doon na liliwanag yung lahat. That's the Christian life here. Kahit gaano karami ang mga natutunan natin at alam natin, meron at meron at meron pa rin na mga magiging nakakalito. When some doctrines are confusing, you should attribute the problem to the imperfections of our spiritual minds. Ngayon, bakit nakakalito pa rin? Bakit na hindi pa rin ako maintindihan? Bakit meron pa rin ako naguguluhan? At ang dapat nating sabihin at i-attribute, it's because of me. It's because of me. Because of the imperfections of my spiritual mind. Ngayon, ano ba yung cause? Bakit ba nagkakaroon tayo ng kalituhan doon sa mga katotohanan? Ngayong Kristiyano na tayo. Why? Anong mga possible causes nun? May dalawa. Una, mga natural mental limitations. At pangalawa, pwedeng mga kasalanan natin. Dalawa lang yan. Either natural, na limited talaga yung pag-iisip natin. For example, bata ka pa. Hindi magkasing level ang pag-iisip ng isang 10 taong gulang sa isang 30 anyos. There's a difference, of course. May natural difference yun kung paano mo iintindihan yung scripture. Ganon din, pag tumanda na tayo, of course, may deterioration tayo, no? Sa pag-iisip. Pag nag-hit na ako sa ganitong edad, hindi niya na pwedeng asahan sa akin na kasing linaw na yung pag-iisip ko. Okay? Pag may mga, pag nagsisenior na, may aasahan ka na may deterioration na dyan. Hindi na yan kasing talas dati. Mga possible yun. Ganon din pwedeng pagiging bago sa pananampalataya. Bago niya palang nabasa yung Bible. Bago siyang Kristiyano na wala talagang background. Of course, natural limitation yan. Kung hindi ka talaga familiar. Iba yung mula pagkabata, alam mo na, naturuan ka na, kaysa sa ngayon pa lang. Ganon din, mga mental problems. Hindi mo aasahan ang may problema sa pag-iisip na kasing hindi siya maguguluhan kaysa sa may normal na pag-iisip. Mga natural limitation yan. Yan yung mga understandable na mga dahilan kung bakit hindi natin may mga panahon na naguguluhan tayo. Pero, alam natin ang spiritual understanding, it also came from spiritual problems. Our sins. Bakit naguguluhan pa rin tayo sa ilang mga bagay, katotohanan ni Jesucristo? Katamaran sa pag-aaral. Kasalanan yun. Kasalanan na maging tamad sa pag-aaral. Kung bakit hindi mo pa rin inaaral. Alam mo, nalilito ka doon, pero hindi mo inaaral. Hindi mo sinasaliksik, hindi mo tinatanong yung Diyos. Hindi mo sinasabi, pakita mo sa akin, O Diyos, yung katotohanan mo dito sa salita mo. Katamaran ay kasalanan.
kung bakit hindi pa rin naiintindihan. Kaya dito may advantage pa sa ating disciples eh. Kasi yung disciples nagtatanong kay Jesus, Lord, ano ganito? Lord, ganito. So, kahit na mabagal sila matuto, nagtatanong sila. Sinasaliksik nila. Ano pa? Dahil may pinoprotektahan tayong kasalanan. Kapag may pinoprotektahan tayong kasalanan, mas lalo tayong naguguluhan sa katotohanan na yon, hindi dahil magulo siya. Kung hindi dahil ayaw nating mag-permeate yung katotohanan na yun sa atin dahil may kasalanan tayo pinoprotektahan eh. May nabasa nga ako eh. Parang yung mga clear sa Bible biglang nagiging unclear kapag may pinoprotektahan kasalanan. Talaga ba? Bawal ba talaga to? Biglang nagiging malabo. Ang linaw dati, biglang lumalabo. Kasi may kasalanan na pinoprotektahan. May kanya-kanya. Pag may mga pet sins tayo, meron tayong isang doctrine, isang teaching, isang truth na ayaw natin nun. Kasi tatamaan yung kasalanan natin. Yan, kasalanan ng pagsisinungaling, aba, yan na. Kasalanan ng pangangalunya, aba, biglang naging malabo. Kasalanan ba ang fornication? Kasalanan ba ganito? Biglang nagiging malabo. So, naalala niyo yung sa usapin ng judging, sabi ni Jesus, pag humatol ka, pag bago mo alisin yung tuwig, yung puwing sa mata ng kapatid mo, alisin mo daw yung troso sa mata mo. Bakit di siya makakita ng maayos? Kasi may troso sa mata niya eh. Meron siyang kasalanan. Hindi ka makakita kasi may kasalanan sa mata mo. Nandun, no? Ang laki. So, possible yan. Bakit malabo? Dahil sa mga natural, mga limitations natin bilang tao, understandable. Pwede rin ng mga sinful reasons kung bakit malabo pa rin sa atin yung mga bagay na yan. Alam nyo ba, ng pagkalabo ng mata, literal na, balik tayo sa literal na mata na, ito, nakasalamin, ang dahilan ng pagkalabo ng mata ay dalawa, either genetics, at ganoon din, irresponsibility. Nung bata pa ako, nanonood ako sa TV nang napakalapit ko. Lapit ko sa TV, talaga nakaganyan ka na sa TV. Pinapagalitan ako ni mama. Sabi ni mama, ano ba yan? Lalabo mata mo. Tapos nung pumunta na kami sa ophthalmologist ba yun, nagpapagawa na ako ng salamin. Sabi nung ophthalmologist, ay ano po ito, namamana to. Sabi ko, aha. Lumalapit ako sa TV, hindi kaya lumabo yung mata ko, kundi dahil malabo yung mata ko. Pero, again, sinfulness ko yun sa pagiging bata. Kasi merong contribution. Walang pagkalabo ng mata na dahil lang sa genetics. May screen time na nakakapekto yan. May hindi pag-aalaga ng mata na kasama yan. Palaging natural and irresponsibility. At yan yung dahilan din ng pagkalabo ng mga espiritual na pag-iisip natin. Natural tayo na mayroong mga limitasyon, pero ganun din meron tayong mga kasalanan na dahilan kung bakit naguguluhan tayo sa espiritual na pag-iisip natin. We should remember that we are not as wise as we think. We are not as correct as we think. We do not understand clearly as we think. Kaya maging honest tayo at humble tayo to admit na ang spiritual eyes natin ay hindi kasing linaw ng inaakala natin. Maging humble tayo at maging honest tayo na kapag tinanong tayo ni Jesus, do you still not understand? Isa yan sa mga palaging tanong ni Jesus sa'yo. Kristiyano, isa yan sa palaging tanong ni Jesus sa'yo. Joseph, hindi pa rin ba naintindihan? Joseph, ganitong taong ka ng Kristiyano, hindi mo pa rin naintindihan. And our response should be honesty and humility. We should say, yes, Lord, hindi ko pa rin naintindihan. May isang debate si Erasmus at saka si Luther. The bondage of the will. Si Luther sa isang panig, si Erasmus sa kabilang panig. Ang isa sa pinagtatalunan nila ay yung kalooban ng tao. Pero hindi alam ng marami, pinagtatalunan din nila ay yung kasulatan. How clear Scripture is. Dahil para sa Roman Catholic Church, Scripture is not very clear. Hindi yan sobrang linaw.
Pero sa mga protestante, pinapakilala yung kasulatan bilang maliwanag. Dito sila nagtatalo. Para sa mga Roman Catholic, the scripture is not perspicuous. Kaya kailangan nila ng iba't iba pang mga kaparaanan. Hindi ka pwede mag-Bible study ng sarili mo. Pero sa Protestant, pinakilala ni Luther yung clarity ng Bible. Maliwanag siya. E paano pag hindi ko maintindihan? Ang sabi ni Luther, hindi Bible ang problema. Tayo ang problema. The Bible is not the problem. We are the problem. Sisisihin mo yung Bible pag di mo naintindihan? Hindi mo pwedeng sisihin ang Bible pag hindi mo naintindihan yan. Scripture is not unclear. It is us who are unclear. Hindi ang Bible ang malabo. Sinong malabo? Tayo. Tayo ang malabo. The words of the Lord Jesus Christ are always crystal clear. Sinulat niya yung Biblia sa paraan na naiintindihan natin, sa salita at lingwahe ng tao. Hindi siya malabo. Kaya pag may mga nagsasabi na malabo yung Biblia, kailangan baliktad ang argumento natin. Tayo yung malabo, hindi ang salita ng Diyos. Pangalawa, we should implore for the clarity of your understanding. Kailangan humingi tayo ng kaliwanagan. Si Jesus ay hindi nagbibigay agad-agad ng mga sagot sa mga disciples niya. Si Jesus ay hindi nag-spoon feed. Gusto ni Jesus, kapag sinabi niya ito, ay pag-iisipan nila at matututunan nila. Pero, pinapakita na ang Panginoong Jesus ay very patient. Napaka-mapagpasensya, napaka-matyaga, napaka-iniisa-isa ito ng Panginoong Jesus. Napaka-patient ni Jesus. At kung babalik tayo dun sa bulag sa Bethsaida, ganun din yung ginawa ni Jesus. Nung hindi pa siya nakakita, hinawakan ulit ng Panginoong Jesus. Kaya yung mga pag-intindi natin spiritual, kailangan ulit yan ng hawak ni Jesus. Hindi ito simple mental, intellectual, scholarly exercise. Hindi ito aralin mo lang, master mo na, katulad ng ibang subjects. This is a spiritual matter. Kung hindi kikilos ang biyaya ni Jesus, hindi mo talaga siya maintindihan sa mga natural nating pagkamakasalanan. It is the patient and perpetual teachings of Jesus that makes the spiritual sight clearer and clearer and clearer. Nung tayo ay pinanganak na muli, John chapter 3, nakita natin ang kaharian ng Diyos. Sabi ni Jesus yun, unless you are born again, you cannot see the kingdom of God. Kung hindi ka daw ipapanganak na muli, hindi mo makikita yung kaharian ng Diyos. Andyan na yung kaharian ng Diyos, bulag ka lang. Naghahari na si Jesus, bulag ka lang. Andyan na yung kapangyarihan at ebanghelyo at paglawak ng kaharian niya, bulag ka lang. Kaya ngayon, nung kinulusan tayo ng banal na spirito, namulat yung mata natin, nakita natin, uy, naghahari pala si Jesus. Andito pala yung kaharian niya. Pero, sa experience natin ng sanctification, lumiliwanag ng lumiliwanag yan. Ang tawag doon ay illumination. Nakakakita ka na, pero liliwanag at liliwanag at liliwanag at liliwanag pa rin dahil sa biyaya ni Jesus. Yung prayer ng naligtas na David. This is the prayer of the converted David. Psalm 119 verse 18. Open my eyes that I may see the wondrous things of your law. Grabe. Save na si David, sumusulat na siya ng Psalms. Pero sabi pa rin ni David, Panginoon, buksan mo yung mata ko para makita ko yung kamangha-mangha ng mga katotohanan sa batas mo. Kristiyano na siya. Pero sabi niya pa rin, buksan yung mata niya. Ano yung pinagpe-pray ni David? Illumination. Lord, give me a clearer sight. Lord, give me a clearer understanding. Lord, palinawin mo pa yung mata ko. Lord, palinawin mo sa akin, naguguluhan ako, hindi ko magets. Yung prayer ni David. At yan ay galing mismo
sa biyaya ng Panginoong Hesukristo. Hindi pwede na tambakan lang tayo ng Diyos ng lahat ng katotohanan at dapat gets mo na. Sa mga nasa education, maging sa mga magulang dito, bakit yung DepEd, bakit hindi nila gawin na lang na 3 months lang yung school year? Pero sa isang araw, tatambak lang nila lahat ng information. Walang activity. Ito lang lahat ng information. Ito lahat ng pag-aaralan nyo. Basahin nyo lahat yan. Isang buong araw, basa. Kinig. Walang activity. Tuloy-tuloy, itatambak nila lahat ng nasa curriculum. Bang! Tapos pag-e-examine nyo pagkatapos. Effective ba yun? Effective ba yun? No. Hindi. It will not be effective because the capacities of the students are being considered. Kaya may mga activities pa yan kasi hindi nila magagets ng basa lang. Kaya may mga iba pa silang ginagawa kasi hindi nila magagets ng makikinig lang. Kailangan yung mga lessons ay paulit sa iba't ibang mga paraan para tumatak sa kanila. It should be regular and bits by bits. Ganyan, alam natin sa pagkatuto bilang mga sa mga normal na tao. At ganyan ang ginagawa ng Diyos. Jesus is teaching us slowly and regularly and according to our capacities. Hindi niya binabaliwala yung kakayanan natin na makaintindi. Pansinin niyo sa John chapter 16, sa upper room discourse, sabi ni Jesus, I still have many things to say to you, but you cannot bear them now. Sabi ni Jesus, ang dami ko pang gusto ituro sa inyo, pero hindi nyo pa kaya eh. Kailan na lang tinuro ni Jesus? Siguro pagkatapos ng resurrection. Nung bago siya matay, hindi niya po muna sinabi lahat. Sabi niya, dami ko pang gusto ituro eh, pero hindi nyo pa kaya. So wag muna. Tinuturuan tayo ni Jesus pakunti-kunti. Tinuturuan ka ni Jesus bits by bits. Tinuturuan ka ni Jesus ng katotohanan niya na hindi isang biglaan, hindi isang bagsakan. Sa Mark chapter 4, sa book of Mark, sabi dito, with many such parables, Jesus spoke the word to them as they were able to hear it. Nagtuturo si Jesus, tinitignan niya hanggang saan pa yung kaya ng mga tagapakinig ko. Hanggang saan kaya ng mga nakikinig. Kung ibubuhos ng Diyos yung buong katotohanan, spiritual sa atin ngayon, hindi natin kakayanin. Babagsak bigla ang Diyos, bang! Buong katotohanan, lahat, kompleto. We cannot bear them. It will be too much for our limited and sin-stained minds to bear. We cannot bear it. Mamamatay tayo. Sasabog tayo. We cannot bear it. Kaya hindi atat si Jesus na mag-gets natin agad lahat ng mga spiritual truth. Kundi mapagpasensya at matyaga siya sa pagtuturo sa atin. Hindi siya atat. Kailangan, ano mo na ngayon? Hindi siya atat. Mapagpasensya siya, matyaga siya, tuloy-tuloy niya tayong tinuturuan ng mga katotohanan, lalo na ng Ebanghelyo. But for you, as a believer, you should have a habit of habitual intake of biblical teaching, and you should ask God to give you the touch of grace to give you those spiritual understandings. Pero sa parte mo, dapat tuloy-tuloy ka rin nakikinig. Tuloy-tuloy ka rin nag-aaral habang hinihingi mo yung biyaya. Hindi tayo dapat passive sa ating mental understanding ng truth. You should be active in improving your sanctified understanding. Hindi dapat tayo pasibo na hinahayaan na lang natin kung ano na lang ang mangyari. Hindi, ikaw mismo ay dapat aktibong nag-aaral, aktibong hinihingi yung kapit at kamay ng Diyos. Kontento ka na ba sa kalabuan ng mata ng pananalig mo ngayon? Tumigil ka na ba sa paghukay ng mas malalim sa makalangit na kaalaman ng Diyos? When did you stop? Kailan ka tumigil? Na nasa isip mo, okay na yan. Nung na-reform ka? Nung naka-covenant tayo?
Nung naka-attend ka ng ibang conference? Okay na yan. Kontento ka na ba na hindi ka na naghukay ng mas malalim sa salita at katotohanan at doktrina ng Diyos? Sabi ni Pastor Mangas sa isa niyang Bible class, many are content in having an elementary knowledge. Sa Bible class kasi sa Doctrine of Creation. Sabi niya, many are content in having elementary knowledge. Okay na yan. Pero hindi. Bilang mga Kristiyano, dapat ang utos sa atin, 2 Timothy 2:7, think over what I say, for the Lord will give you understanding in everything. Kailangan tayo yung maghanap, tayo yung magsaliksik, tayo yung mag-aral. Pero alam natin na mangyayari lang yun sa nagpapaliliwanag na biyaya ni Hesus Kristo. Kung wala ang biyaya ni Jesus, hindi natin maintindihan. Pero hindi natin maintindihan kung hindi muna tayo mag-aaral. Kung hindi tayo magsasaliksik. Doon sa unang pangangaral natin sa mga disipulong mabagal matuto, ginawa kong case yung nangyari sa PISA, sa Program of International Student Assessment. Na nangyari kasi noong 2018, ang Pilipinas ang naging kulelat sa reading comprehension sa 79 na participating countries. Yung mga estudyante ng Pilipinas, pinakadulo sa reading comprehension. Sa mga estudyanteng sumali dito sa evaluation na ito. Nangyari yun noong 2018. Pero yung PISA, tuloy-tuloy yan. May nangyari ulit na assessment noong 2022 rather. So, 2 years ago. 2018, kulelat ang Pilipinas sa reading comprehension. 2022 ulit nangyari. At alam niyo yung result. Ano yung hula niyo? Pang ilan tayo? Ang Pilipinas ay nag-rank na 76. 6 out of 81. Nasa top 10 lowest pa rin. Pero hindi na kulelat. Ano yung reaction mo dito? Na-disappoint ka ba? Ano ba yan? O kontento ka na? Okay na yan. Ano yung reaction mo doon? Ang dapat na reaksyon ay pag-asa. Ang dapat na reaksyon, meron pa yan. Kaya pa yan. Hindi totally disappointed at hindi totally contented na. Meron pa. May kakayanin. May isusulong. Sumulong, oh. Nag-progress. Konti nga lang, pero nag-progress. At ganyan dapat ang reaksyon natin sa mga sarili natin bilang mga mananampalataya na mabagal matuto. Bilang mga disipulo na bagal matuto, when we look back 3-4 years ago, may progress tayo pero ang konti lang. You should not be totally disappointed, but you should not totally be contented, rather hopeful. Sumulong ako. May nangyari. Umusad. Kahit konti. At si Hesus Kristo ang perpektong guro sa mga imperpektong estudyante na katulad natin. Si Hesus Kristo ang perpektong propeta sa mga ignoranteng alagad niya na katulad natin. The fact of our slowness to learn is because of our weakness. Yes, but the fact that there is progress that is attributed to the glory of Jesus. Manalangin tayo. Ama namin, maraming salamat po sa pagtuturo niyo sa amin. Pinadala niyo si Jesus para pagtiyagaan kami, naturuan kami. Siya hanggang ngayon na hindi kami sinusukuan. Maraming salamat po. Nihiling namin na sana po ay magkaroon kami ng pag-asa sa spiritual na kaliwanagan namin. Huwag kami sumuko. Huwag kami tumigil. Maghukay pa kami. Pinupuri namin kayo, Diyos. Hinihiling namin ito sa maluwalhati, mapagpasensya at matyaga naming punong propeta si Jesus. Amen.